Yan po ang magaling na, no, na Vice President. May stand po siya para alam ng mga mamamayan Pilipino kung saan ka nakalugar. Are you for the Filipino people or for Xi Jinping? Kasi lalo na si Inday, mga kababayan, tinutulak ng kanyang mga supporters na tumakbo for president. Yung ibang supporter po, gusto nang paupuin. Gustong i-take over na po yung Palasyo Malacanang at iupo si Inday. Nagmamadali. Pagkatapos, ang ilalagay mo dyan mga kababayan, nagsasalita ng Mandarin. Tapos, ay salamat mga kababayan. Finally, may reaction na po si Inday sa issue ng West Philippine Sea. Ano niya, Mr. Maravillas? Yung naging reaction ni Inday. Mahaba po. Sabi ni Inday, no comment. No comment kasi. Pinipilit man ng mga ng mga nasa mainstream ang kukulit nitong mga reporters. Sabi ng no comment. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Ayun man talaga po yung sinabi ni Inday, mga kababayan. Ha? No comment kasi. Vice President Sara Duterte when asked about her stand on China's continued bullying, said that her brother Davao City Representative Paulo Duterte's statement is enough. Ha? So with that mga kababayan, uminit yung ulo ng mga critics ni Inday. Ikaw niya, Mr. Maravillas, di ba kritiko ka ni Inday? Pero relax po tayo. Di ba? Pero yung mga critics ni Inday, uminit yung ulo. Traidoran niya, traidor. Sabi ko sa inyo. No comment, BP Sara's most traitorous towards. Napaka-traidoran niya ng pahayag na yan ni Inday. Sabi po ng akbayan, mas mabuti niya Mr. Maravillas para lalong ma-turn off yung mga mamamayang Filipino. Na turn off na nga po. Based sa survey, lumubog na yung pamilya Duterte po. Ano niya, Mr. Maravillas, yung ebidensya mo? Di ba sa survey, laging mataas yung ratings ng mga Duterte, pati yung tatay? Ay, lumubog na po, mga kababayan. Sinking ship? Kung sa barko po, abandon ship. Ito ngayon yung latest na mga balita po, based sa survey ng Okta. 31% of Pinoys pro Marcos. 20% na lang ang pro Duterte, sabi po sa survey. Yan, Manila Times kanina. Ito naman po, Manila Standard. More Pinoys back Marcos admin than Rodi's camp. Mga laman ng balita po. Manila Bulletin. 31% of Filipinos support Marcos. 20% back Duterte. Sabi po ng Okta, nagising na yung ating mga mamamayang Filipino. Effective yung ating pag-educate. Let me educate you. Para ka na niya, Mr. Maravillas, yung mga dilawan gustong i-educate during the campaign. Yung mga joke lang po. Joke lang. So, effective yung ating mga pagpapaabot sa inyo mga kababayan ng mga makatotohanan ng balita, lalo na po dito sa issue ng West Philippine Sea. Sabi ko sa inyo mga kababayan, pag mali yung napili po ninyo, yung mga anak natin at mga apo, the coming generation, wala na pong bansa. Payag kayo na mawala ng bansa?
But before ko ibigay sa inyo mga kababayan ang detalye, full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung mga bago naming gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Sa pulses naman po nilalagay. Pahid-pahid lang po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try niyo po ito, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos. Ano Mr. Maravillas? Balik tayo mga kababayan dito sa ating mga kwento na pagkatraidoran niya ni Inday. Hindi ako may sabi niya na, kundi po, yung akbayan. Paano naman na niya, Mr. Maravillas, maging traidor si Inday na? Ang slogan nga niya, mali natin ang Pilipinas, syukran. Yung tatay nga po, mga kababayan, may pahalik-halik pa sa sa ating bandila. Tapos, sakay daw siya ng jet ski. Then, matapos na manalo, tinanong, bakit hindi sumakay ng jet ski? Hindi man na niya ako marunong lumangoy. Naisahan yung mga mamamayang Pilipino. Naniwala po sa pambubula ni Maudigs. Yun pala, pro-China, pati yung anak. Mali natin yung Pilipinas. Pagkatapos, no comment po sa issue ng West Philippine Sea. Talagang ayaw po magsalita. Buti pa yung mga past presidents po. Vice President pala. Ayan si Binay. Sabi ni Binay noong February 16, 2016. Sovereignty niya is non-negotiable. We will insist on our right. But I want to improve bilateral relations with China. Especially on trade and commerce. Yan pag magaling na na Vice President, may stand po siya para alam ng mga mamamayang Pilipino kung saan ka nakalugar. Are you for the Filipino people or for Xi Jinping? Kasi lalo na si Inday, mga kababayan, tinutulak ng kanyang mga supporters na tumakbo for president. Yung ibang supporter po, gusto nang paupuin. Gustong i-take over na po yung Palasyo Malacanang at iupo si Inday. Nagmamadali. Pagkatapos, ang ilalagay mo dyan mga kababayan, nagsasalita ng Mandarin. Tapos,
Di ba? O, kahit si Lutang, mas malala pa niya. Kung ganon, si Inday kay Lutang. Si Lutang, may... at least may palutang-lutang po siya na statement. Sabi ni Lenny, yung Pilipinas yung dapat talagang mamono upang mapigilan ang patuloy na militarisasyon ng China sa West Philippine Sea dahil tayo yung may arbitral ruling at kailangan nilileverage natin yung arbitral ruling na yon. Kita ninyo, kahit tirap siya na i-explain. Di ba? Pero tama naman, gamitin na leverage yung arbitral ruling. Yung presidente po during the time of Lenny, si Mao Diggs, gustong ibasura po. Wala man na niyang kwentang yan. Di man natin kaya, masakit lang yan yung armed forces natin ng China. Kaya sabi po ni dating Senior Associate Justice Tony Carpio, ang masamaan niya, mismong yung Pangulo natin, ang nananakot sa mga mamamayang Filipino, pati sundalo tinakot. Mga sundalo po, hindi na lang siyempre umiimik. Kasi yung Pangulo, Commander-in-Chief nila, yun mismo yung nananakot. Imamasakiran niya kayo niyan. Nakalimutan yung siniselebrate natin ngayon na araw ng kagitingan. Di ba? Kaya nga po, may siniselebrate tayong National Heroes Day, araw ng kagitingan, April 9. Nakalimutan sa pananakot po ni Mao Diggs sa ating mga mamamayang Filipino. May mga naniwala din, takot na takot ngayon. Kaya na-involve din po yung China. Gustong-gusto yung mga Duterte po. Ayaw nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi tunay na magiting. Tumayo, mga kababayan, laban sa China. Dumikit sa Amerika, dumikit sa Japan, dumikit sa Australia. Ayon, tabi-tabian niya kayo, tabi-tabi. Tumabi nga po sa isinagawa nung linggo, mga kababayan na multilateral maritime patrol, pero bumabuntot-buntot daw po sa malayo. Asa na ngayon yung angas ng China? Ba't hindi ninyo ginamitan ng water cannon? Yung aming mga warships, 2 warship po ng Pilipinas, yung ginamit po sa multilateral maritime patrol, bumagbaga mga kababayan yung buntot ng China, tapos nagpalabas ng statement, kontra daw sila sa mga groupings. Exclusive groupings ng mga bansa. Pinagkaisan kasi sila, mga kababayan. Kasi naman po, mga swapang kayo, masasamang ugali, ganid. Si Inday niya, Mr. Maravillas. Yung kampo ni Inday, mga ganid. Parang yung mga Chinese. Hindi pa nga nakakatapos. 2 years pa lang, magto 2 years pa lang sa June. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, gusto nang iupo. Kung hindi ganid, anong tawag po ninyo dyan? Kaya nga po, ayon, turn off yung mga mamamayang Filipino. Bumulusok po yung result ng survey. Mamaya, ipakita ko po sa inyo. Dito muna tayo sa no comment ni Inday. Ay ba? Si Inday, no comment. Sabi niya, I think, comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo that should be answered by the Department of Foreign Affairs and Secretary of National Defense. Yan ang palusot nila mga kababayan na hindi niya trabaho. Yan sabi ng mga critics po ni Inday. Bakit niya? Trabaho ba niya yung confidential funds? Bakit doon may statement siya? Trabaho din niya ba yung ipagtanggol si Pacquiao?
Doon na niya, mabilis pa sa alas 4. Sumama pa sa rally na ang panawagan, Marcos resign. You see? At sa kung ano-ano pang mga occasions na labas sa kanyang mandato, pati yung presyo ng mga bilihin, trabaho ng DTI at saka ng DA, pinangialaman. Pagdating po dito sa issue ng West Philippine Sea, no comment. Hindi niya daw trabaho. Hindi po makumbinsi yung mga mamamayang Filipino, lalo lumubog si Inday. Kaya sabi po ng akbayan, ito niya yung isang malaking katraidoran. Most traitorous towards Akbayan Party List Representative Akbayan Party List President Rafaela David says Vice President Sara Duterte's no comment remark on China's acts of violence and harassment against Filipinos in the West Philippine Sea epitomizes the most traitorous towards uttered by the second highest leader of the land. Isang malaking katraidoran. It echoes the dangerous depths of her allegiance to China over the well-being and dignity of the Filipino people. BP Sara's no comment remarks means no love for the country in our people. Mismo. Di ba? Mga kababayan, kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat tayo doon sa mga tao na unstable kung magsalita. Biblical po siya, mga kababayan. Double talk, iba yung yung sinasabi sa ginagawa. Tingnan niyo yung tatay niya. Like father, like daughter. Yung tatay niya may pahalik-halik sa bandila. Pero, ang best friend niya, mga kababayan, si Xi Jinping, na nang-aapi sa atin, love na love niya. Sabi ni Carpio, I love Xi Jinping niya, sabi ni Digong. Si Inday naman po, mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Pero iba man po ang ginagawa. Double talk. Sabi po sa Bible, sa James 1, verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Hindi po magkakamali ang talata, ang salita ng Diyos. O, di ba? Yun ang exact description po. Sa mga Duterte, paiba-iba kung magsalita, unstable ang pag-iisip nila. Double-minded. Hindi mo mapanghawakan yung kanyang mga sinasabi. Iba yung sinasabi sa kanyang ginagawa. Kaya sabi sa Bible, a double-minded man is unstable in all his ways. Hindi mo mapanghawakan po. Ito yung talagang bodol. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi nga sa kanyang political jingle, bagong Pilipinas, bagong muka, may prinsipyo, may isang salita, kaibigan nyo, kaibigan ko, siya si Bongbong Marcos, BBM. Diba? May isang salita. Kaya, yung China, mga kababayan, kasundo ni Mao Diggs, kasi pari-pareha sila mag-isip. Double-minded. Iba man yung sinasabi sa ginagawa. Pag sinabi nilang oo, hindi. Nakipag-usap yung ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa harassment na ginagawa ng kanilang mga sundalo sa West Philippine Sea. Oo daw. We will talk kanya and maintain peace. Pagbalik ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagsumbong yung Coast Guard at Navy, hinarasan niya tayo, binomba pa ng water cannon. Yan pa ugali ng mga communist kasi po. Hindi mo mapanghawakan ang kanyang mga salita. Gusto ninyo ng ganong leader? Kaya sabi po ni David, BP Sara's no comment remark means no love for the country in our people. A day before we mark araw ng kagitingan, kahapon ito yung remarks niya po, yung statement niya. A day before we mark araw ng kagitingan, ngayon po araw na to, we will remember these two words as a shameful testament to BP Sara's abandonment of duty and patriotism. Well said.
Madam Rafaela David ng Akbayan. So sabi po ni David, Sarah's latest remark anya is unfortunate as the country marks the Day of Valor ngayong araw na to, Tuesday, April 9. It echoes anya the dangerous depths of her allegiance to China over the well-being and dignity of the Filipino people. Ang ibig sabihin na niya, ang allegiance niya, hindi man sa ating mga mamamayang Filipino, kundi sa China. Pero vice-presidente siya ng Pilipinas at nagsisweldo siya from the taxes of the Filipino people. Pero ang gusto niyang pagsilbihan, yan ang ibig sabihin po ni David, ang allegiance niya, gusto niyang pagsilbihan si Xi Jinping. Nang intensyon ni Xi Jinping, kamkamin ang ating territory sa West Philippine Sea. Pero anya Mr. Maravillas, maganda nga yan para tuloy-tuloy na ang paglubog ng barko. Tuloy-tuloy na po ang paglubog, mga kababayan, sinking ship ang pamilya Duterte based sa latest survey ng Okta Research. Ayan po. 31% of Pinoys pro Marcos, 20% pro Duterte, sabi po sa survey. Nagwawala na naman yan, Mr. Maravillas, yung mga DDS vloggers. Anong magagawa natin na nagpapalubog mismo ng kanilang barko, yung kanilang kapitan? Di ba? Mas nagugustuhan nila. At from the very beginning, talagang Marcos naman po ang sakalam. Kahit nga po noong 2016, kaya po nanalo si Maudigs. Huwag kayong naniniwala sa narrative nila po. Mga propaganda yan lahat. Hindi man po kilala yung mga Duterte. Never heard po sila. Dabaw lang po sila. Ako nga, hindi ko man siya kilala. Kaya lang sumakay po sa pamilya Marcos. Sinuport kasi po ni Amy Marcos. Ayon, di nakilala ng mga mamamayang Filipino. Kasi yung Marcos, maliit pa tayo, 20 years na na humawak ng presidency yung tatay. Talagang kilala kahit sino. Alam yung Marcos. Yung Duterte wala man pong numero sa national politics. Kaya yung mga kwento po nila na nakisakay lang si President Bongbong Marcos, sino naman mapaniwala ninyo diyan? Nanalo si Bongbong Marcos kasi umatras si Inday sa Ransararan noong 2022. Hindi kaya po ni Inday, kaya umatras na lang sa presidency. Kitang-kita po doon sa mga rallies. Di ba may mga situations po para ma-maximize yung kampanya, naghihiwala yung dalawa. Doon sa mga pinupuntahan na mga meeting di avance ni Inday, pag siya lang po at mga kasama niyang green. Kahit nga nang pumunta po dito sa Bicol sa amin, kukunti yung sumalubong kay Inday. Pero nang dumating yung ating Pangulong Bongbong Marcos, candidate BBM, ako nga po hindi makalapit, tumalsik ako, nabalya. Siksikan po dito sa Legazpi City. Lugar na ito ni Lenlen. Pero pag nag-ikot si Inday po, tingnan ninyo yung crowd. Kukunti po, parang kandidato lang for mayor. You see, yun ang ebidensya po. Pero kung halimbawa, silang dalawa, at talagang marami po, blockbuster palagi yung meeting di avance. Kasi nga po, ang rockstar na totoo, ang dinudumog po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang katotohanan niyan. Kaya yung result ng election po, 31,500,000 plus yung boto ni BBM. Kay Inday po, 32 million plus. Dahil po, ang rason yan, lahat or majority sa mga Marcos loyalists bumoto kay Bongbong. Bumoto din kay Inday tulad ko. Pero yung mga bumoto kay Inday, hindi man po bumoto kay President Bongbong Marcos. So ang 31 million plus sa boto ni Inday,
mga Marcos supporters, Marcos loyalists. Ang excess doon sa 31,500,000 plus, sa 32 million plus na boto ni Inday, yung excess doon sa boto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yan man lang po yung DDS. Less than 1 million, mga kababayan, ang DDS. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Yun man talaga po ang tama na analysis. Saan ka nakakita? Presidente na yung tatay mo. Pagkatapos, hindi ka tatakbo for president. Lahat ng makinarya hawak ng tatay mo. Pero takot ka na lumaban for president. Anong ibig sabihin nun? Nakita kasi nila yung crowd, yung survey po, na mananalo siya for vice president lang, hindi for president. Intindihan na ninyo? Kaya tama po ito na result ng survey. 31% gusto sa mga Marcoses, pamilya Marcos. 20% lang sa mga Duterte. Ganyan po. Malinaw, mga kababayan. More Pinoys back Marcos admin than Rodi scam. Kasi makikita naman po ninyo sa performance. Napakalayo po pagdating sa serbisyo at abilidad sa trabaho. Malayo ang pamilya Marcos sa miles away sa pamilya Duterte. Ang mga Duterte po, ang mindset nila at yung mga experience nila sa public service, hanggang pang-mayor lang po. Pang-mayor. Kaya pati pag-ugali nila, pang-mayor. O sabi rito, more adult Filipinos support President Marcos in his administration than the Duterte family and their political allies. Results of a survey conducted by Okta Research Group showed Monday. Kaya po na-insecure masyado yung mga Duterte. Gustong perwisyuhin po ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos at nakipag-alyansa doon sa mga disgruntled na mga Marcos loyalist po. Hindi naman loyalist yun po, opportunist. Di ba? Para siraan na siraan yung ating administrasyon, yung ating Pangulo, pinipersonal po. Hindi na matigil yung issue sa sa singhot-singhot. Alaman mo maniwalang marami sila nagbubulahat. Di ba? Napapaya kasi yung mga Duterte na malayo sila, mga kababayan, sa Marcos brand of public service, paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino, leadership. Kino-compare yung the best niya, president, na umupo sa ating bansa, si Marcos daw, senior, tapos si Digong, kailangang naniwala sa ganon. Ang level po ni level po ni Digong, si Coricong. Kasi yung panahon po ni Coricong, matindi yung patayan po. Yung Mindiola Massacre po, naalala ninyo? Nangyari sa panahon ni Coricong. Mindiola Massacre. Yung yung Hacienda Luisita. You see? Panahon ni ni Maudig's drug war. Yun ang pwede nating i-compare yung dalawa. Parehas po sila. Kasi nga po si Digong, appointee po ni ni Coricong as vice mayor. Doon nagsimula po yung political career. Hybrid dilawan. Yung tatay niya, Marcos Senior. Yung nanay niya, Coricong. Kaya na-appoint po si na-appoint si Digong as vice mayor ng Davao, officer in charge. Doon nagsimula yung political career. Intindihan na ninyo kung bakit sila magkakakulay. Pati ang pag-iisip po, mindset nila, and brand of leadership, pareho po. Ganon. Kaya malayo po sa Marcos. Yung sabi dito po, the tugon ng masa survey showed 31% of adult Filipinos back the current administration while 20% still support the Duterte family and their allies. O malayo po. And I think sa paglipas ng mga araw, lalo siyang babagsak dahil po sa behavior ng pamilya Duterte. Sa issue po ng China at dito kay Pacquiao, saan ka pulutin yan?
ang spiritual advisor mo, akusado ng kung ano-anong kahindik-hindik na krimen, rape, sexual abuse, qualified human trafficking, heinous crime po. Tapos yun ang sinasakluluan nila, mga kababayan. Tapos si Pacquiao, nagsiset ng kondisyon para sa surrender niya. Sinupalpal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sabi dito, the poll was conducted nationwide from March 11 to 14 with a margin of error of plus or minus 3% with 1,200 male and female respondents aged 18 and above from Class A, B, C, D, or E homes who were interviewed for the study. The respondents were given 5 options and asked to choose which best described their political preference. First, the first option stated that they support Marcos in his administration. The second stated support for the Duterte family and their political allies. The third option was support for the opposition. Ganon mga kababayan, yung opposition po, patunaw na. Ano ba? The fourth option stated no support for any party, and the last option was for those who do not know who they support or refuse to answer. According to the survey, Mr. Marcos garnered the highest support from the National Capital Region at 43% and received the least support from Mindanao, 17%. The President received the highest support from Class D at 32% and got the lowest support from Class ABC at 27%. So, yung mga mayayaman, mababa yung support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, pro-masses ang mga programa. So, tama lang po kasi mas nangangailangan ng serbisyo, sabi nga. Yung mga mahihirap, siyempre. So, Class D. Yan ang mga mahihirap. Economic Class D. So, mataas ang support ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po? Yung issue po sa 20 pesos na bigas, wala man po yon. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, namimigay nga sila ng libreng bigas. Sa mga pinakang mahihirap na ating mga kababayan, habang inaayos yung ating agrikultura, ngayon po may El Nino tayo, may mga preparations na ginagawa, mitigation. So para yung impact sa mga mahirap po, ma-minimize, nagbibigay sila, nagdi-distribute sila ng mga ayuda. And it's free. Libreng bigas. Kaya walang epekto po yung 20 pesos na bugas. Sige, daldan ninyo ng 20 pesos na bugas na aspiration man lang yung ng ating Pangulo pag naayos na lahat ang problema natin sa agrikultura. Pero silent naman kayo doon sa zona ni Maudigs na 7 pesos na bugas per kilo. You see? Huwag kami mga DDS. Mas matindi yung promise ng sa zona pa yung promise niya. Tapos ginawa ninyong imposible ang 20 pesos. Pero naniwala kayo na kaya ni Maudigs na i-reduce sa 7 pesos. Pati si spiritual advisor niya, si Pacquiao, 5 pesos daw kasi may-ari siya ng sanlibutan. Doon naniwala kayo. Plus na panluloko, pambubula po. Pinaniwalaan ninyo. Itong sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, masaba mag-aspire. Buti nga't may aspiration siya na sana niya may baba natin sa 20 pesos. Sa NFA po, 25, 5 pesos na lang. Ang diferensya. Kaya lang sa mga sa mga markets, commercial rice, nasa 40 pesos. Yung dati man lang po, 40 pesos, 41, up to 49. Kasi ang dami nating problema na, you just imagine, inabandon po ang agrikultura for more than 30 years. Tapos asa kayo na in 2 years time, maibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas.
Kayo talaga, mga unreasonable kayo. Gumagawa lang kayo ng isyo kasi gusto ninyong siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang administrasyon. Hindi man po, walang epekto. Ang nasira, nag-backfire po. Ang nasira po, yung mga Duterte, ayan tuloy, 20% na lang po ang may gusto. For the Duterte family and their allies, the highest support came from Mindanao at 53%, while they received the lowest support from Balance Luzon at 7%. Siyempre, pero unti-unti po, mga kababayan, natuturn off na rin yung mga taga Mindanao. Kasi yung Mindanao gustong iwalay ni Maudig sa Pilipinas. So, pag ganon, mga kababayan, pag pumunta kayo ng Mindanao, kailangan may pasaporte kayo, may visa. Kaya galit po yung mga politiko, pati yung mga former rebels, galit kay Digong. Ang nakumbinsi lang ni Digong si Pantaleon, walang kadala-dala. Inodas yan noon ni natanggal as speaker po, tinikover ng GMA, walang kadala-dala si Pantaleon. So sabi dito, in terms of socio-economic status, the highest support for the Dutertes came from Class E at 30% and received the lowest from ABC at 14%. The survey results also showed that only 4% of Filipinos support the opposition, which received its highest support from Visayas in Mindanao. At 5%, it received the lowest support from Balance Luzon at 3%. Natunaw yung mga dilawan po. Yan man po ang mangyayari. Yan ang sasapitin din po ng mga Duterte. Kasi kitang-kita naman po ang diferensya. Ang diferensya po nasa pagkatao nila at pag-uugali. At saka yung uri ng leadership po at pagmamahal sa bansa. Malayong-malayo po sa mga Marcos. Malayong-malayo po sa brand of leadership ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kopyang-kopya po yung kanyang tatay. So, they received the highest support from Class E at 7% and the lowest from Class ABC at 4%. Aside from this, 29% of Filipinos do not support any of the three parties. The remaining 15% do not know what political party to support. So yun mga kababayan ang pwedeng pag-agawan ng dalawang partido na dati unity team, nawasak na yung unity team po. Sa kaka-ambisyon po ni Inday, nagsimula lang doon po mga kababayan sa confidential fund na nilunok. 125 million in 11 days. So, malinaw na po Ayan, 31% of Filipinos support Marcos. 20% lang ang sumusuporta kay Inday at sa kanyang pamilya. Talo? Sinking boat, mga kababayan. Kaya abandon ship. Sabi nga dito sa amin, sa political campaign, political slogan, umiba sa manggagana. Go with the winner po. Ba't sasama ka sa talunan? Sinabawang talunan. Talunang manok. Ganon kasi mga kababayan ang suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, kitang-kita naman po sa gawa. Napakasipag po ng ating Pangulong Bongbong. At napakagaling na leader. Sa isyu nga lang po ng West Philippine Sea, other than yung mga ginagawa na nakikita po ninyo sa mga releases ng Presidential Communications Office, busy po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakasipag. Bukas nga po, matapos siyang mag-ikot doon sa Visayas, lalarga siya papuntang Amerika for the trilateral summit with Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida para ayusin yung mga problema natin dito sa West Philippine Sea. Tingnan ninyo yung mga busy schedule ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O yan po, pumunta siya ng Negros Island. Sabi niya, PBBM vows to sign into law Negros Island Region Act to enhance governance growth.
Lahat ito kahapon. PBBM enumerates government approaches, responses to El Nino phenomenon. Philippines talking to China on various diplomatic levels to ease tensions in WPS, says PBBM. PBBM leads ceremonial energization of Cebu Negros Panay subgrid to address power woes in the Visayas region. Yan po. Ito naman yung distribution ng land titles and support services sa Negros Occidental. Ito yung aerial inspection niya. Cebu Negros Panay. Walang tigil po sa pagtrabaho para sa pag-unlad ng bagong Pilipinas, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Despite the tension dito po at panggugulo, tension dito sa West Philippine Sea, panggugulo sa atin ng China, dagdagan pa ng panggugulo ng mga DDS. Yung China nanggugulo. Pagkatapos yung panggugulo ng China, ina-amplify pa ng mga propagandistang pro-China DDS. Di ba? Dumagdag pa sa problema, pero hindi nagpapatinag yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dire-diretso lang sa pagtrabaho. Kaya tama yung result ng survey po. Mas gusto nila sa Marcos family, kay President Bongbong Marcos, kaysa sa Duterte, 31%. Sa Marcos, 20% na lang po ang natira kay Inday. Kaya si Inday po, hindi pa umihiwalay. Pag umiwalay si Inday, mag-resign po as DepEd Secretary kasi wala man pong bante yung response dito sa grabing pag-iinit po ng panahon. Very late. Too late. The hero, nauna na ng mga LGUs. Yung suspension of classes po. Ito, ngayon lang to mga kababayan. Welcome His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ceremonial turnover of NHA Balanga City Low-Rise Housing Project. Barangay Tinihero, Balanga City, Bataan, walang tigil po sa pagtrabaho. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tingnan, nakanda na ang lugar na pagdarausan ng ceremonial turnover para sa National Housing Authority, Balanga City, Low-Rise Project, Housing Project sa Barangay Tinihero, Balanga, Bataan. Inaasahan ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan ang nasabing aktibidad. Kasabay na rin ang pagdiriwang ng ika-82 taong anniversary ng Araw ng Kagitingan. Kaya yung mga sige, hanap. Ano na niya? May natapos na sa mga pinagawang bahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung housing project niya. Magic? Yung una, inauguration ng mga groundbreaking, tulad nung sa Naga, Kamsur, lugar ni Linlen na pinunta natin. Siyempre, groundbreaking mo na, and afterwards, it will take months before na matapos. So ito, nasunod-sunod na to mga kababayan. Kasi todo-todo po yung patrabaho. Sunod naman po, turnover na yung mga natapos na mga units. Ganon mga kababayan. Ang gaganda po, typhoon resistant siya. And siyempre, pati siguro sa lindol, dapat hindi basta magiba ng lindol. So dapat quality yung pagkatrabaho. Ang gaganda po, parang mga kondo. Yung dito sa amin po, ito low-rise building po. Sa amin mid-rise, mga 10 to 15 palapag. Matataas yung dun sa Naga City po. So nagre-ready mga kababayan para sa turnover at pupunta doon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. O di ba napakaganda, mga kababayan? Walang ganyan mga kababayan na project kasi si Maudig. Kaya inggit sila. Di ba? Lahat ng sektor po, ayaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos na may maiwan sektor ng pabahay, sa housing, sa agrikultura, sa negosyo, sa distribution ng mga titulo para sa mga beneficiaries ng DAR, agrarian,
pag-distribute ng mga ayuda sa mga mahihirap, pagsaayos ng ating trapiko sa Metro Manila, yung train, lahat pinapaayos niya sa buong bansa, mga kababayan. So, yung mga right of ways. O ito na muna yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mensahe niya sa araw ng kagitingan. Yan po. On standby na po. Nagsisimula na yung the sheer theme honoring Veterans Valor Foundation for a United Filipino People underscores the significance of recognizing the courage and sacrifices of veterans in contemporary society. Ayan po, mga kababayan, covered by RTBM. Busy yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito yung mensahe niya. It was 82 years ago when the world first heard the now immortal line, Bataan has fallen, signifying the end of more than 3 grueling months of the valiant defense of the Bataan Peninsula. While superficially those words conveyed an immense and terrible loss, a deeper examination of that message and of the fateful moment would reveal the great paradox of the Filipino spirit. For the ashes of the defeat, we would rise even harder to secure the eventual freedom of our nation. We may now live in a completely different age, but the challenge before us are in no way less grave. Foul forces continue to threaten us outside and within, endangering the hard, tough gains we made for our country. There are times when our struggles seem too complex or too daunting. Still, it is precisely during those moments that we must stand by our cherished freedoms and principles, perform our task with utmost dedication and diligence, and fight fiercely for a better life and a brighter future. Thus, our commemoration of the Day of Valor or Araw ng Kagitingan. Let us emulate the bravery, integrity, and resilience of the heroes and heroines of Bataan, so that like them we may emerge triumphant in the trials of our time. With the great sacrifices of our progenitors foremost in our minds, let us be inspired to follow the legacy by working together to unitedly realize the bagong Pilipinas that we aspire for our people. I wish all of us a truly meaningful observance of this significant day. Yan po yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang totoong maisog, isang mapagpakumbaba, soft-spoken leader, pero hindi mo po matinag sa kanyang paninindigan. Ipinaglalaban ang ating bansa. Hindi yung leader na siya pang nananakot sa ating mga sundalo. Sayang yung sakripisyo ng ating mga noble heroes. Ginawang mga duwag. Tapos ang prayer rally, maisog rally. Baliktad po, mga kababayan, sa katotohanan. Ayan man lang po, mga kababayan. Very busy yung ating Pangulong Bongbong Marcos before siyang lumargas bukas papuntang Amerika para sa Trilateral Summit. Maayos yung mga problema natin dito sa West Philippine Sea. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.